Mga kapuso, nakapila ang mga issue at programang tinatahak ngayon ng sektor ng transportasyon sa ating bansa at isang sangay ng law enforcement pagdating sa batas trapiko ang Land Transportation Office o LTO. At para talakayin ang mga issue mula sa lisensya, PUVM at e-bike regulation, makasama natin ang Regional Director ng LTO Region 1, si Ginoong Glorioso Daniel Martinez. Unang tanong ko agad, kamusta po ang update sa mga plastic cards para sa driver's license? At dito po sa ating rehiyon ay nagkaroon po tayo ng 54,000 plastic cards na ang sistema po ng pagbibigay po namin ng mga plastic cards ngayon ay we print as they come. Okay. So kung ang isa pong tao ay nagkaroon na po siya ng lisensya at hindi po nabigyan ng kanyang plastic cards, mangyaring pumunta lang po siya sa LTO at ipiprint na po yung kanyang ID at makukuha na po niya. Actually, Chris, meron tayong extended validity kasi ng ating mga lisensya. Yung mga lisensya na nag-expire ng April to August 2023 ay extended ito hanggang April of 2024. Okay. Yun na rin yung panahon na kailangang mag-renew sila. Okay? Yun naman po mga September 2023 up to December of 2023 ay extended din hanggang May of 2024. At yung January 2024 up to March 2024 ay extended po ito hanggang June of 2024. Anong stand ng LTO sa regulasyon sa mga e-vehicles? Dahil sila ay hindi po nire-require na magkaroon ng driver's license. Nagkaroon po tayo ng bagong ulituntunin na lahat po ng mga e-bikes o e-trikes ngayon na gumagamit ng ating pangunahing mga lansangan ay kailangan marehistro po sila at magkaroon sila ng lisensya. Yung mga naman pong considered na hindi po katulad po ng scooter, ay hindi pa ho ito marehistro, so hindi po sila pwedeng gumamit ng ating mga pangunahing lansangan. Diretso pa rin po ang motorist inspection ng LTO, ano po, at ito ay sporadic, kumbaga parang surprise inspection. Ngayon po, ito po ay diretso pa din na ipinapatupad ba ng LTO Regional Office at syempre dito may mga reklamo ng kotong na-address na ba to? Yes, Chris, sa totoo lang, tinanggal namin ang dapat tanggalin, ilagay ang dapat ilagay. At naayon sa mandato ng ating batas sa Section 4.6 ng Republic Act 4136 na we are mandated to check anytime kung isang sakyan ay nakarehistro, roadworthy ba ito, lahat ng kailangan, mga ilaw niya, dapat matingnan natin. Alright, siguro huling mensahe na lang, Sir Danny, sa mga motorista. Huwag na huwag po nating tangkilikin ang mga nagpo-post sa Facebook na tutulong po sa mga kukuha na lisensya. Scam po ito. Marami na pong nabiktima. And always remember po na road safety is a shared responsibility. Magtulungan po tayo para po sa kaligtasan ng lahat ng motorista. Maraming salamat po. Maraming salamat sa Ginoong Glorioso Daniel Martinez, ang Regional Director ng LTO Region 1.